Kung nagsisimula ka palang na ayusin ang finances mo, chances are hindi ito ang first attempt mo sa pag-iipon. Most likely, tinry mo na din siya dati. Nag-start ka na mag-ipon pero sa kalagitnaan, for some reason, lagi mo siyang nagagalaw. At ang ending hanggang ngayon, 2025 na, zero pa din ang savings mo. Ganito din kasi yung nangyari sa akin nung nagsisimula pa lang ako mag-ipon. And that's exactly why I created this video kasi ito yung klase ng video na sana napanood ko dati para mas mabilis ko na-achieve yung first 10,000 savings ko. Kasi in this video, I'll be sharing with you 5 practical steps that helped me save my first 10,000 pesos. Plus, at the end of this video, i-share ko sa inyo yung exact tool na ginagamit ko para matrack ko ang aking savings. And of course, you can download it for free. If you're new here, my name is Jane and I create content about personal finance and simple money habits. First things first, you may be wondering, bakit 10,000 pesos lang? Bakit hindi 100,000 pesos or 1 million pesos? Kasi yes, I'm all for being ambitious, no? Gusto nga naman natin kapag nag-ipon tayo, meron tayo makita sa savings account natin 100,000 pesos or 1 million. Pero ito kasing malalaking goals na to, overwhelming sila if you don't have the discipline to reach them. Ang 10,000 pesos kasi is an ideal goal para dun sa mga nagsisimula pa lang mag-ipon. Kasi it's small enough to feel achievable but big enough para manghinayang ka na gastusin siya. Kasi kapag nakita mo na sa savings account mo na meron kang 10,000 pesos, manghihinayang ka na bawasan siya kahit na piso lang. Plus, there's something about this number na kapag na-achieve mo na siya, your confidence grows. And then reaching 500,000 pesos or even 1 million won't feel impossible anymore. Without further ado, let's get started. Step number 1 is to build an emergency fund. We mentioned earlier na kapag nag-iipon tayo, for some reason, lagi natin siya nagagalaw. It's either dahil merong emergency, may kailangan ipagawa sa bahay, may nagkasakit, lagi tayong merong dahilan kaya natin siya nagagastos. So para maiwasan natin na mangyari ulit yun, what we can do is to create a buffer between your savings and your emergencies. You can start small, even 3,000 pesos or 5,000 pesos, malaking bagay na yan. Think of it as your safety net para kapag nagkaroon ng emergency sa bahay, let's say may kailangan ipagawa, may nasiraan ng sasakyan, or wag naman sana may nagkasakit, meron kang mapaghuhugutan ng pera at hindi mo agad-agad magagalaw yung savings mo. Kasi kapag wala ka nitong buffer na to or safety net na to, ang tendency talaga is magagalaw mo yung savings mo in case of emergency. So para maiwasan natin siya before anything else, mag-build ka muna ng emergency fund. Step number 2 is to track your cash flow. Ito guys, lagi ko naman siyang binabanggit sa mga videos ko. Mas maganda talaga na mag-track tayo ng ating expenses, lalo na kapag nagsisimula pa lang tayo na ayusin yung ating finances. And if you need help na i-track yung expenses mo, I actually created a video about it. Meron ding tracker dyan sa video na yan na pwede ninyong i-download for free para masimulan na ninyo na i-track yung expenses ninyo. Again, it's completely for free. You can watch the video here o kaya i-link ko siya sa description box below. Tracking your cash flow is a good starting point kasi nakikita mo talaga kung ano nangyayari sa pera mo. So before telling me na Jane, wala talaga akong extra pera, hindi talaga ako makapag-ipon, I highly recommend that you track your expenses first. Kasi kung meron tayong pang milk tea ng 3 times a week at meron tayong pang kape sa labas ng 5 times a week, I am sure meron tayong pera na pang savings. Step number 3 is to cut 1 to 2 wants. Hindi mo naman kailangan i-deprive yung sarili mo sa lahat ng bagay. Yung iba kasi kaya nawawalan ng gana or nare-resent nila yung pag-iipon is masyado silang strict sa sarili nila kapag nagsisimula. So para hindi mangyari yun sa atin, wag naman natin i-cut lahat ng luho natin. Kung ikaw, madalas ka na mag-milk tea, nagmi-milk tea ka 3 times a week, gawin lang natin 2 times a week. Kaya naman kung lagi kang may lunch out with your colleague, magbaon ka ng 1 beses sa isang linggo para mabawasan yung gastos mo sa lunch out. That way, na-enjoy pa rin natin yung pera natin pero mindful tayo sa ating paggastos para meron tayong nailalagay sa ating savings. The pro tip is as soon as hindi mo nagamit yung pera na yon sa milk tea or sa grab ride o kaya sa lunch out with your friends, ilagay mo siya automatically sa yung savings account. That way, hindi mo na siya magastos. Kasi may possibility pa na magastos mo siya sa ibang bagay. So, para maiwasan natin yon, ilagay mo siya agad sa savings account mo. After mo siya malipat sa iyong savings account, i-update mo din ang iyong savings tracker. So, as I mentioned earlier, I have a savings tracker that I'll be sharing with you guys. So, itong tracker na to, meron na siyang instructions kung paano nyo siya makakopy. Ang kailangan nyo lang gawin is to make sure na nakalogin kayo sa inyong Gmail account para kapag kinopy nyo siya, automatically mag-save sa inyong Google Drive. So, the first thing that you need to do is go to the How to Copy section and then click on File, tapos Make a Copy. After nyo i-click yung Make a Copy, i-rename nyo yung file. So, let's say Jane Savings Tracker. After nyo siya ma-rename, click on Make a Copy and then yung copy na yon, pwede nyo nang i-download at i-customize. Once nag-load na yung page, pumunta kayo dun sa 2025 na tab. Ang
una ninyong kailangan i-update is yung name ng goal ninyo. So for example, para sa goal natin ngayon, ilagay natin 10,000 challenge. After that, kailangan mo namang i-update yung deadline. So dito, ilalagay mo kung ano yung deadline mo sa sarili mo para ma-achieve yung goal na to. So, ang kailangan nyo lang gawin is i-double click yung date. Huwag nyo po siyang i-delete, i-update nyo lang po siya kasi meron po tong formula. So let's say by the end of 2025, gusto kong ma-achieve yung 10,000 pesos na yon. I-click nyo lang po yung December 31, 2025 and automatically mag-update yung inyong deadline. Tapos meron din kayong countdown dito para sa number of days left. After nyo ma-update yung inyong deadline, the next step that you need to do is to update the goal amount. So dito nyo ilalagay kung magkano ang gusto ninyong ma-achieve na savings by December 31, 2025. So lagay natin 10,000 pesos. Tapos as you can see, automatically din na nag-update yung amount left to save. So ito pong section na to, hindi nyo siya kailangan galawin kasi automatically mag-update po yan. After that, pwede na nating i-fill out yung ating savings section dito sa baba. So the first thing that you need to do is to put the date. So again, ito pong date section, i-update nyo lang po siya or i-copy-paste nyo lang po. For example, ngayong August 25, 2025, naglagay ako ng 1,000 pesos. So as you can see, nag-update po ang ating amount left to save ng 9,000 pesos na lang. Amount saved, 1,000 pesos. Tapos meron po tayong graph dito para sa percentage kung magkano na yung ating na-save. And then you can just continuously update this tracker until ma-reach ninyo yung inyong goal. Step number 4 is to automate your savings. Kung seryoso po talaga kayo na ayaw ninyong magalaw ang inyong savings at ayaw nyo na pumalya sa paghuhulog sa inyong savings account, what you can do is to automate the process. So para hindi nyo na siya kailangan isipin on a monthly basis, iset nyo na lang siya automatically. And the good news is, marami na po tayo ngayon mga high-yield savings account na nag-o-offer ng ganitong feature. Now, bakit high-yield savings account? Kasi kahit maliit lang ang amount na ilagay mo sa mga high-yield savings account, mas malaki pa rin ang interest na ibibigay niya sa'yo kumpara sa mga traditional bank. Plus, with high-yield savings account kasi, at least nakahiwalay na yung savings mo sa iyong payroll or expense account. So here's a quick walkthrough kung paano mo ma-automate yung savings mo sa mga high-yield savings account na to. Let's use GoTime as an example. After you register, select GoSave and then click on this plus button. Pagkatapos, you have to name your GoSave account, let's say emergency fund, and then click on next. Here, you have to transfer fund from your GoTime wallet to your GoSave account. For this example, let's add 500 pesos, then click on open GoSave account. If you want to take it to the next level, we can set up the autosave feature too. So just click on autosave, then set the recurring amount na gusto mong isave. Then select kung gaano mo gusto kadalas mag-ipon. Once done, select the start date. You can also set a target amount so the app can help you stay on track of your savings goals. And then that's it, you're all done. Just a quick side note, your savings goal should guide where you put your money. If you have a short-term goal tapos gusto mo na ma-access mo agad yung pera, what you can do is place the money in a high-yield savings account. Pero if it's for a long-term goal, let's say for a business, o kaya for your retirement, you should consider other investment vehicles na mas mataas ang interest rate. For example, Pag-ibig MP2. Step number 5 is to protect your progress. Kapag na-reach mo na yung 10,000 goal mo, celebrate your win pero don't stop there. So bigyan mo ng treat yung sarili mo for achieving this goal, but at the same time, huwag mo din naman siyang gastusin ng basta-basta lang. Pag-isipan mo kung saan mo talaga ilalaan yung pera na to, or what you can do is to increase your goal to the next level. So as we mentioned earlier, bakit 10,000 pesos lang, pwede namang 100,000. So if you want, you can use this 10,000 pesos as your stepping stone para ma-reach mo yung first 100,000 pesos mo. The important thing is na build mo na yung habit at discipline, so mas madali na para sa'yo na mag-level up ng iyong savings game. Remember that your first 10,000 pesos is not just about the money, it's proof that you can commit, stay disciplined, and take control of your finances. If you want to track your expenses para mas mapadali ang pag-iipon mo ng pera, I actually created a video about it. You can watch it here. That's it for today. Until our next video. Ciao!